Okay, goodie guys, no? So mayroon na naman tayo dito guys na isa-service na LG automatic washing machine, no? So nandito tayo ngayon guys sa Bikutan, no? So service tayo dito sa Bikutan. No, so ang problema nito guys, EE, no? So part 4 na ito ng vlog natin pagdating sa EE. No? So kaya natin guys ito pinapaulit-ulit guys yung pagba-vlog nito para makuha din ng iba, no? Lalo na sa mga bagong technician, para malaman nila kung ano talaga ang problema or paano solusyonan yung EE na error, no, ng isang LG automatic washing machine, no. So ang usually guys nagkakaroon ng ganitong error, ito yung mga LG na mayroong subboard dito sa likuran, no, yung may maliit siya na board nandito sa likod kasama ng power supply, meron siyang maliit na board guys, no. So ito yung mga washing machine na nagkakaroon ng ganitong error na EE, no? EE error, no? So ayan. So ang ginawa namin dito guys, binuksan natin tong likod, no? Nito. So ito guys yung board na maliit dito, ito yung subboard kung tawagin, no? Kaya natin siya tinuturo guys kung paano siya i-repair, no? Kasi usually guys, ang naging problema dito guys yung kanyang connection, no? So pag nagpalit kasi kayo nito, baka masayang guys yung pera na pinambili nyo dito sa board, kasi baka pagpalit nyo ganun pa rin ang problema ng inyong washing machine, no? So kung mapansin nyo guys, itong board na maliit na ito, mayroon siyang mga connection, no? So ang connection nito guys ay nandito yung switching ng drain at saka ng lahat ng switching nandito, no? Pati yung sa motor nandito din, no? Para siyang switching board, no? So nandito. So itong mga maliliit na wire na nandito guys, no, ito yung lagi nagkakaproblema, no. So ang gagawin natin dito guys, no, para mabilisan tayo, itong mga parts na may mga wiring, operahan natin yung likod, no. I-continuity lang natin, no, yung wiring na nandito galing dito sa kanyang mainboard, no. So ito yung mga tanggalin natin tong mainboard niya, gagawin natin para ang mangyari guys, i-continuity natin siya, no. Dito guys, ito yan, no. Ito yung mga dugtong yan galing doon sa kanyang mainboard papunta dito sa bandang likod nito or banda dito sa subboard niya, no. So ang kailangan lang naman natin guys, ma-continuity lang natin siya mula dito, yan dito, yan. Make sure lang natin guys na ito, yan. Ito yung dalawang magkapares na yan, natagos siya dito, no, sa kanyang mga connection, no. So ang gagawin lang natin, i-continuity natin yan. Kasi ang nagkakaproblema lagi dyan guys, yung socket, no, nagkakaroon ng corrosion. So hindi na siya nagkukonek, no. So or nagkukonek man pero naglulos, no. So guys, basic masyado siya gawin, no. Ang gagawin nyo lang, i-continuity nyo lang siya, no. Tingnan nyo kung anong wiring. Yan, tulad nito, mula dito guys, oh, ito. Makikita nyo naman guys, color by color lang naman yan, no. So simula dito sa socket niya, galing dito sa mainboard, pupunta tayo doon sa subboard niya. So ayan, no, isa-isahin mo lang yan guys, no. Ayan, tutok ka dito. Ayan. Tapos tutok ka rin doon sa kanyang subboard, no. Tingnan mo kung ano yung mga walang reading. Ayan, tulad nito guys, oh, may reading. So ito wala, no. Ayan, no, wala siyang reading. Ayan. So, ibig sabihin, hindi siya connected. Ibig sabihin, lost siya doon sa socket. So, yung ibang connection, guys, mayroon siyang reading. Ayan. Pero yung iba naman, wala, no? Ayan, no? Ito, may reading. Ayan. So, ibig sabihin, may continuity siya. Good, no? So, ito naman, yung kasunod. So, isa-isahin nyo lang, guys, no? Ayan. So, mayroon. Ayan. Ayan, mayroon din, no? So, isa-isahin nyo lang. Ayan. So, doon yun guys, ito naman yung isa guys, oh. Ayan. So, ito wala. Ayan, oh, wala. Ayan, walang reading. Ayan, wala siya, oh. Ayan. So, wala siyang reading guys, no. So, ibig sabihin guys, makikita nyo yung connection na wala, no. So, dito, ayan. Basta isa-isahin nyo lang siya guys, no. Kumbaga kung anong kulay by kulay lang naman yan guys. Tapos i-connect nyo doon sa kabila, no. Doon kayo sa board mismo na inoperahan. Doon kayo guys mag-connect, no. Doon sa ilalim nila, no. Para yung socket niya,
malalaman nyo kung anong sakit guys yung hindi na siya nagko-connect, no? So tulad dito dito yan guys, oh. Ito yun yan, dito yan. Nandito kasi lahat ng connect yan, no? So isa-isahin nyo lang yan guys, no? Kung alin dyan ang wala, yun yung lagyan nyo ng jumper, no? Kasi yun ang kukos talaga guys ng EE error, no? So ayan, no? So yung area na ito, yan mula dun sa dulo niya, tapos kukonect nyo siya dito. Ayan, no? Yan. Doon sa pinag-operahan natin, no? Doon natin siya itap, no? So, pag wala siya, ang gagawin natin, babypass natin, hihinangan natin, no? Ibabypass natin yung socket. Ganun ang best way natin, guys, no? Kasi ang AE, ganun lang naman, guys, ang problema nito, no? Very common, no? Kasi pag ipagawa nyo ito, guys, sa service center, no? Ang sasabihin lang ng service center, discontinued na itong inyong unit, no? Kasi wala na sila, guys, kasi ang kailangan dito, para makuha natin or ma-repair yung AE error, magpalit ng subboard at the same time, palit din kayo ng buong harness. Kasi ang problema yung socket, no? So, kailangan guys, ang pinaka-remedy dito talaga, ganitong sistema sa pagre-repair, no? Iko-connect natin. Ang lahat ng may connection, okay, pag yung may mga area na wala na siyang connection, hindi na nag-connect yung socket, yun na yung iba-bypass natin o ida-direct na natin siya sa board, no? Hindi na natin siya idaan sa socket. So, medyo kailangan lang dito guys matyaga, no? Sa paggawa. So, ang ganitong problema guys, no? Dati, problema talaga ito, no? So, hindi pa natin natutunan ito kung paano gawin. Talagang nakailang experience na kami dito guys na nagpalit kami ng board, no? Nagkakaroon pa rin siya ng AE error. Dahil ang problema pala guys, yung pinaka-socket niya. No, hindi na siya nagkakaroon ng connect, no? So, kailangan nyo lang dito guys, matyaga lang. Isa-isahin nyo lang. Yan, doon sa pag-opera natin. Doon sa inoperahan natin, doon nyo siya i-connect sa ilalim, no? Para lang kayong ano guys, dito, nagko-continuity lang kayo na buo yung connection, no? Ayan. So, ito yun guys, no? Yung area na ito. So, may nakita na tayo dito guys. Mayroon siyang connection dito na wala, no? So, ang gagawin natin, i-direct hinang natin siya yung walang connection. Ayan. So, ang gagawin natin guys, puputulin natin yung wire na wala siyang connection. Ang gagawin natin, ibabypass natin. Ihinang na lang natin, no? Ayan. So, ganun lang guys, no? Kapag nagto-troubleshoot tayo ng AE error. Yan. Tulad nito guys, so itong nasa dulo kasi, napansin namin wala talaga siyang connection, no? Mula doon sa kabilang board. So, hindi siya nagko-connect. So, ibig sabihin, yung socket nito, may problema talaga. No? So, yan. So, yun. Sana masundan nyo ito, guys, no? So, siguro maglalabas pa tayo ng mga other video, no? Yung maliwanag yung kakuha. Kasi, guys, ang mga video namin, more on voice over kasi ito. Hindi tayo nagsasalita habang nag-actual troubleshooting, no? Kasi parang nakaka-distract sa customer. Ayan. So, ito, guys, kino-confirm lang namin. Talagang yung sa dulo na wiring connection, wala siya, no? Kaya ang ginagawa natin, kino-confirm natin, no? So, nakita namin dito, guys, na may isang wire talaga na wala siyang connection, no? So, nung nakaraang vlog ko, no, yung part 3, ano siya, no? Sa kabilang side naman yung wala. Dito naman sa kabilang side na connection ang wala. So, ito guys, so, nilagyan natin siya ng jumper na kulay dilaw. Tapos, i-connect lang siya natin doon sa wiring sa kung saan siya na-connect. Kumbaga, i-bypass lang natin yung pinaka socket niya. So, yun. So, ganun lang kasimple guys, no? So, pagka nagawa nyo na yan, takpan nyo na lang din siya ulit, no? Para silyado siya ulit. So, gamit kayo ng kung anong pwedeng pantakip dyan na mas maganda, no? So, ayan. So, shoutout muna tayo, no? Sa kay Rolando Alancado from Antipolo, no? Shoutout sa iyo, sir. Shoutout din kay Sir Edil Mirano Kalan, no? Ayan. So, ayan. So, testing natin to guys, no? Ayan. Tingnan natin kung mag-work na, no? I-error ito guys, no? Yung problema nito. So, shout out din kay Sir GC Villanueva. Shout out, sir. Kay Pedro Junior Cruzat, shout out. Frank Daniel Amura, shout out. Shout out din kay Dolphy Gitik, no? Ayan. So, ayan guys. Kung mapansin nyo, working na siya, no?
Ayan. So, ginawa natin dito guys, ito. Binalik natin yung kinat natin. Tapos, nilagyan natin siya ng glue. Para naman, silyado pa rin siya ulit. No? Ayan. So, shout out tayo kay Sir Marlon Labilla. No? Shout out, sir. Shout out kay Sir Jerome Di Guzman. Shout out din kay Sir Efren Tumarong. Ayan. Shout out din kay Sir Rolando Di Jesus, no? Ayan. Shout out, sir, sa inyo. Shout out din kay Sir Juperic Fresnilo Flores. Shout out, sir. Ayan. So, shout out din kay Sir Johnson Chowa. Ayan, shout out, sir. Shout out din sa Sir Marlon. Ayan, Sir Marlon Labilla, no? So, na-shout out na natin to kanina. So, thank you so much sa mga sumusuporta sa ating YouTube channel, no? So, sa mga baguhan, panoorin nyo lang guys yung mga video natin. No, malaking tulong ito sa inyo in the future, no? Para maging expert kayo sa mga automatic washing machine. No? Malaking tulong ito sa inyo guys para kumita, no? Kapag naging expert kayo sa pag-repair ng isang automatic washing machine. Kasi sa ngayong panahon guys, napakadami na ng automatic washing machine. Hindi na yan kayang dapaan ng mga technician, no? Kahit kami guys, binablog namin yung problema, pero ang dami pa rin nagpapagawa sa amin. No, hindi rin naman kasi kaya talaga ng iba kahit anong turo natin, hindi naman kaya ng iba talaga i-DIY, no. Siguro yung mga minor, yun lang siguro, pero yung mga major na problema, talagang mahirap, no. Mahirap i-DIY yung automatic washing machine. So, ito guys, working na to, no? Wala na tong problema. So, ayos na po ito guys. Yun lang naging problema, yung connection lang, kaya nagkaroon siya ng AE error. Okay guys, maraming salamat sa panonood. Bye-bye.